So, aware naman tayo lahat diba na kinukuyog na si VP Sara ngayon kung ano-anong allegations na si Sisa Virus, may nagsend ka sa akin kanina ng video ni Sisa Virus, di ba? Parang gusto kong i-play sa iyo yung video ni Sisa Virus, singit lang natin. Sabi yung video ni Sisa Virus, pampayamot lang sa inyo. Bago matapos yung live natin. Hindi pwedeng ako lang ang mayamot, no? Madamay-damay kayong lahat. Tingnan nyo kung gaano kamalumanay magsalita si Sisa. Dali. Kasi si Sisa ngayon ang matinding kalaban ni... Sana yon ang matinding kalaban ni... Ayun. Ni VP Sara. Siya, parang ito yung kanyang task, no? Nakuyugin si VP Sara. Gusto ko mapanood nyo rin to. Alright. Hold on. Instagram. Ang hiningi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. Pati ko marinig. Lagyan natin audio. Sandali naman, madam. Kaya, i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit 1 linggo na, simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds, pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Hindi ko kailangan ang respect mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. Tama na nga tama na nga. So, kinukuyog si VP Sara. Isa sa matinding kumuyog sa kanya aside from Franz Castro, mga makakaliwang grupo, yun din si Madam, di ba? Eto ngayon may nananawagan. Happy birthday, Mr. President. Binati pa si Papshi ng kanyang kaawang. I hope you will make a statement amidst all these lies thrown at your hardworking Vice President. Kasi si Papshi, kahit umaaray na tayo sa mahal ng bigas, parang patay mali siya lang siya. Nung binungad sa kanya ng media, kung maaalala nyo pa, pinatawag niya yung lahat ng karamihan, di ba? Pinatawag niya ang lahat ng mainstream media, mga hosts ng mga TV network. Tinanong siya ni Karen Davila, I think it was Karen who asked PBBM kung ano ang masasabi niya sa pagmahal ng sibuyas at may mga nagpakamatay na ng mga onion farmers, I think in Mindoro, nagpakamatay. Si Papshi parang hindi narinig yung word na nagpakamatay, hindi man lang siya, oh my God, I'm really sorry. Walang empathy si Papshi, parang yung nategi bumbum na rin na aklang presidente. Diba yung aklang presidente doon nategi bumbum, wala daw empathy yun. So, what? Narinig mo yung word galing sa isang prominenteng in-invite nyo sa Malacanang na host ng isang malaking TV network. Nagpakamatay ang mga magsasaka dahil nga sa pagkalugi. Yung kanilang ani, binarat, 15 pesos, 10 piso per kilo binili. Nung December nung binenta, 800 pesos per kilo. Tubong lugaw, di ba? Binili sa mga farmers ng 10K, palugi nilang binenta kasi mabubulok ang sibuyas, wala silang mapag-imbakan na cold storage facilities. Nag-vlog na tayo dyan. And then, nung binili sa kanila, yung mga traders, di ba? Traders binenta rin sa mga retailers, katulad ng mga tindahan, sa palengke. Yung nabili sa mga farmers ng Mindoro na 10 piso per kilo na sibuyas, binenta nung December ng 800, 850 per kilo. So, grabe siguro ang galit, frustrations, parang sinadya na malugi ang mga sibuyas farmers kasi yung mga storage facilities, inupahan ng mga loko-lokong traders, wala namang nilagay. So, walang marentahan yung mga farmers para yung ma-preserve yung kanilang mga sibuyas na ani. So, my God, ako nga na naghuhugas ng pinggan habang nakikinig doon sa interview ng mga host ng TV nung i-invite nila sa Malacanang, narinig ko yung sinabi ni, I think it was Karen Davila, na nagpakamatay ang mga farmers. Hindi walang nakiramay si Papshi. Kabalan ba siya? Wala ba siyang empathy katulad ng aklang na Tegi Bumbong? Going back. So nananawagan ng isang netizen na magbigay ka naman ng pahayag mo patungkol sa ginagawa na ito sa pangalawang pangulo mo. O Papshi, umimik ka rin sa ginagawa ni Atty. Glenn Chong patungkol sa asawa mo. Another woman in your life na malapit sa'yo, right? Ay kung kay Senadora Amy nga mukhang bungol-bungulan si Papshi, kay VP Sara pa kaya? Well, tingnan natin, di ba? Kadugo si Senadora Amy, asawa yung inaakusahan ni Atty. Glenn Chong na kumuusap sa Smart Magic, and VP Sara running mate lang. So sino sa tatlong babae ang mas may timbang sa posyo ni Papshi, no? Thank you Ate Faye Baltimore sa pakulay. Diyos ko, parang gusto kong
Galing ako dyan kanina, Ate Fe Valdemoro, ang dami ko inintindi. Okay, ang dami ko inasikaso. Alright. O, magsalita ka daw tungkol sa mga kasinungalingang binabato sa napakasipag nating pangalawang Pangulo. A lot of us Bisaya supported your unity campaign because we believed in Sara Duterte first more than we believe in you, which is very true. Napakaraming bumoto, kung totoo man ang 31 million. Napakarami sa 31 million na yan. Ang una munang sinuportahan si VP Sara. At since nagtiwala si VP Sara kay Papshi, sinuportahan na rin si Papshi. Maraming DDS ang hindi pro-Marcos. Pero naging pro-Marcos na lang din. Okay? So, patunay po dyan, 32 million ang boto ni VP Sara, 31 million lang si Papshi. Lamang si VP Sara kay Papshi when it comes to votes. So, mas maraming nagmahal kay VP Sara. At kung tumakbo nga yan, laban kay Papshi, hindi mananalo si Papshi sa kanya. Well, I don't know. Malay nyo naman, di ba? Umubra ang, kung halimbawa nga naglaban si Papshi at si VP Sara, matalo kaya ni Papshi si VP Sara? Or manalo ang Smart is Magic? Okay. We would have wanted Sara to become president and not you. Ay, ate, sampal sa pagbumuka. Talagang, straightforward, prangkahan. Gusto naming maging pangulo si VP Sara, kita nyo. Isang taon pa lang si Papshi, pero parang ang dami ng inip, di ba? What? Ang tagal naman. 2028 pa mapapalitan. May mga ganun na yung iba, di ba? But since Inday chose you, parang kung sino man ang nagsulat nito, parang pare-pareho ang parang opinion ng lahat to, Parang opinion ng lahat, karamihan sa mga Pinoy to, But since Inday chose you, and despite PRRD calling you weak, pupuntahan natin mamaya yung mga sinabi ni Pangulong Duterte na weak si Papshi. We respected her choice and put our faith and trust in you too. Nagtiwala rin kami sa iyo at ang aming mga, di ba, nanalig din kami sa iyo. But that faith is now quite dwindling. Yung pananampalataya namin sa iyo, Papshi, or di ba, yung aming paniniwala na kaya mo ito, medyo hindi na kami masyadong palagay or something, Gumigewang na ang aming pagtitiwala sa iyo, Papshi. Sabi nung nagsulat, hindi ako to, pero parang he's taking the words out of my mouth, no? Okay. I hope we are wrong, but sometimes we felt that you placed our dear Sara as DepEd Secretary. Inilagay mo lang daw si VP Sara bilang DepEd Secretary only because you wanted her to do the dirty work. Ay ganun ba? In addressing the NPA recruitment to our students. Then gets all the backlash from the mainstream media while you get to keep your goody-goody image untarnished. Kasi si VP Sara ang kinukuyog ngayon Ginagawa lang naman ni VP Sara ang trabaho niya bilang DepEd Secretary na kumbaga protektahan ang mga kabataan. Hindi lang ang mga DepEd members of the academe, hindi lang mga teachers ang pinoprotektahan ni VP Sara, lalong-lalo na ang mga learners, which are the students, di ba? Kailangan protektado ang mga bata. Pag pumasok sa eskwelahan, hindi dapat yan nabubuli, hindi dapat yan inaabuso ng teacher, hindi dapat yan nare-recruit ng mga makakaliwang grupo kung meron na. We expected the president to be as vocal and adamant about anti-terrorism like how bold PRRD stands where regarding his war on drugs. Ganun daw dapat, vocal, di ba? Tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa mga terorista, katulad ng kanyang paninindigan noong panahon ng pakikipagyera laban sa droga, but we haven't felt that kind of energy from you ever since. Diyos ko po, malamya. Yung kay Papshi na pautot para kontra droga, yung bida ba yun? Bayan, iwas droga. Bida ang, basta ganun, may pautot din naman si Papshi at saka si DILG Secretary, sino ang DILG Secretary? Si Ben-Hur, right? May pautot naman sila na bida ang kabataan na hindi bida ang umiiwas sa droga, something like that. Pero malamya, hindi gyera. Parang huwag kayo magdroga kasi bida kayo pag hindi kayo nagdroga. Ganun lang yung message, mga ate at kuya. So kung inabutan ng sachet ng shabu ang bata,
Sabihin nyo, huwag kang gumamit niyan. Bida ka kapag hindi ka gumagamit niyan. Ganun lang ang pautot, mga ate at kuya. See, ang dami nga nare-raid ngayon, di ba? May napabalita nga, nagbenta tayo ng 2 tonelada ng Piabo sa Australia. Ibig sabihin, niluluto na yan dito. O ano na, kumusta na dyan yung Bucor na yan? Mukhang balik droga na naman ang Bucor. Under katapang, right? Yeah, I guess PRRD was right. We hoped for a tiger, not a kitten. Ay, mas gusto daw natin ang tigre, hindi pusa. Yeah, roar, di ba? Roar dapat. Ano, Tony Gonzaga? Mukhang nabudol mo kami, ha? Please take a trip down memory lane that Sarah won via landslide. A huge chunk of your votes came from the supporters of Inday Sa. Totoo yan. Maraming boto ni VP Sara ang napapunta rin kay Papshi, right? And PRRD, boto ni VP Sara at boto ni PRRD. That's why you now have the chance to redeem your family's broken reputation. Nagkaroon ka ng chance na i-rebuild yung inyong tarnished na pangalan. Broken pa nga, hindi lang tarnished. I hope you won't fail us, Papshi. Sabi nung netizen. But even if you won't defend her as expected, mukhang di naman talaga pinagtatanggol ni PBBM, di mo naririnig na tigilan nyo ang pangalawang pangulo, walang illegal sa kanyang ginagawa, walang mali, gusto lang niyang mapabuti ang kabataan, hindi lang mapaganda ang edukasyon sa Pilipinas, bla bla bla. Wa kang maririnig kay Papshi. Crickets. Balita ko nga nasa Singapore ngayon after his birthday, pero binati pa rin siya nung kanyang birthday. We believe that despite the early demolition job against her, early talaga, biro mo, 1 year mahigit pa lang si VP Sara, talagang kinukuyog na, di ba? She's destined to be the next president of the Philippines. Amen, amen. PRRD once said about Inday, ito doon yung sabi dati, be careful with that woman. The lies and allegation will only reveal her true power. PRRD nga, hindi kaya yung personalidad ng anak niya, di ba? Because a great sword is not made, it is forged. Tama. Di ba? Pinapanday ang espada para tumalas. Hindi ito hinulma lang or something. And we know she will rise above all these like a true agila ng Mindanao. Parang nagkaka-goosebumps ako. Enjoy your birthday cake, Mr. President. From an ordinary Filipino citizen that is still rooting for you to succeed. See? Gusto pa rin ng isang sumulat nito na magtagumpay siya. Pero Papshi, huwag kang magbungol-bungulan sa pang-aapi at paninira sa iyong pangalawang pangulo. After all, siya ngayon ang in charge habang ikaw ay naglalakwat siya. Si VP Sara ngayon ang tumatayong ikaw. Kasi yun ang trabaho niya, pangalawang pangulo, habang hindi mo ma-fulfill ang duty mo, siya ang tumatayong presidente. So siya ang bisibisihan ngayon sa Pilipinas habang wala ka, Papshi. So tama nga naman. Papshi, warning ha, mag-ingat ka kay VP Sara at pati yung kumukuyog sa kanya. Lalabas talaga kung ano ang kakayahan niya sa mga panggigipit na yan sa kanya. Ganda ng message, no? What do you think? Comment nyo po sa comment section and mag-like and subscribe din po kayo. Pero, wait, balikan ko lang yung ano pala, yung sinasabing weak daw, weak and spoiled. Sandali, nasa yung weak and spoiled, singit natin. Oo nga naman. Hold on. Ayan, di ba sinabi to dati ni PRRD? Ayan, mga ate at kuya, namnamin nga natin. Ito yung tinatanong siya kung may i-endorso siyang pangulo. Kung i-endorso ba daw niya si PBBM, total nandun na si VP Sara. No, I cannot because nandyan si Marcos sa lakas CMD. Hindi ako bilib sa kanya. He is really weak. He is really a weak leader. Nagalit tayong mga Marcos supporters and loyalists nung sinabi to ni Pangulong Duterte. Ba't niya sinasabi yan? Foul naman, nandun na nga yung anak niya, kasama na nga Patatawagin niyang weak. Anong patunay niya? Ngayon, may patunay na ba tayo? Hindi ako naninira ng tao, talagang weak. Kasi spoiled child. Only son. Aragoy. Kasalanan ba ito ni Madam Imelda? Sabi kasi ni Senadora Amy sa pelikulang Martyr or Murderer or maybe Made in Malacanang, mas malapit si Papshi kay Madam Imelda kesa kay dating Pangulong Marcos. Ang malapit kay Pangulong Marcos, si Senadora Amy. Hindi siya malapit sa kanyang nanay.
So, bini-baby talaga ni Madam Imelda kasi nag-iisang lalaki nga, gwapings pa. At least noon. Of course, he can talk. He delivers English. Ma-articulate. Pero sabihin mo may crisis ganon, he is a weak leader. At saka may bagahe siya. Ano yung bagahe? Patungkol ba ito kay Little Amy? Anong baggage na... O baka yung palaka ang baggage. Yung pabigat sa buhay ni Papshi. Ano ba yan? Oh, yan sinasabi ko sa iyo, totoo yan. Bantay kayo, bantay ka dyan. Magkamali ang Pilipinas. Or magkakamali ang Pilipinas. Nagkamali ba tayo? Kasi parang base sa leadership ni Papshi ngayon, parang mas okay ang takbo ng economy natin at pamumuhay natin under PRRD. Partida may pandemic pa nun. Kaysa ngayon na wala ng pandemic. First time natin makaranas sibuyas 800. Asukal ang mahal-mahal 120 per kilo, 140. Ang pulang asukal 100 na eh. Nag-i-import tayo ng galunggong, napapalibutan tayo ng dagat. Bigas 60, 75 pesos per kilo. My God. Pati yung solusyon nilang price ceiling, price floor, price cap, mukhang hindi naman tamang solusyon, kaya sinipa nila yung undersecretary ng ano ba yun, Department of Finance dahil kontra daw ng kontra. So ano, nagkamali ba tayo? Comment nyo nga sa comment section, mag-like and subscribe na rin po kayo.